Ako si Jed, at hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin ni Mark at Nikki noong isang gabi. Kung magpapasya kayong pumunta sa isang luma at abandonadong bahay, siguraduhin niyo lang na handa kayo sa mga bagay na hindi niyo inaasahan. Isang gabi, napagdesisyonan naming maglakwatsa at maghanap ng isang lugar na pwedeng gawing adventure. Pumili kami ng isang lumang bahay sa may kanto ng bayan, isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao dahil sa mga usap-usapan na may mga kababalaghan. Habang papalapit kami sa bahay, ramdam ko na parang may kakaibang presensya na sumasabay sa amin. Si Nikki, na medyo matapang, ay una nang pumasok sa loob. Si Mark naman, na may halong kaba at excitement, ay sumunod. Ako na lang ang naiwan sa may pintuan, nakatingin sa madilim na pasilyo ng bahay. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nararamdaman akong hindi tama. Isang matalim na pangingilabot ang gumapang sa aking katawan. Parang ang hangin sa paligid ay may dahan-dahang puwersa na parang pilit kaming hinihila papasok. Anong hinihintay mo, Jed? Wala namang masama dito. Tawag ni Nikki mula sa loob. Sumunod ako, at nang maglakad kami sa loob ng bahay, ang unang napansin ko ay ang mga alikabok at cobwebs na nagkalat sa bawat sulok. Ang mga sahig ay parang matagal nang hindi nadadaan ng tao, kaya ang bawat hakbang namin ay may kasamang malalalim na tunog ng pagyuko ng kahoy. Hindi rin namin alam kung anong taon o siglo ang bahay na ito, ngunit kitang-kita ang mga sirang bintana at ang malamig na hangin na pumapasok. Grabe, parang ang bigat ng hangin dito, sabi ni Mark habang tinutuklas ang isang silid sa gilid. Sa bawat kwarto na nadaanan namin, may kakaibang pakiramdam na sumasabay sa amin, ang mga dingding na tila may matagal na lihim, ang dilim na sumasakal sa bawat kanto, at ang malamig na simoy ng hangin na parang may kasamang mga hindi nakikitang nilalang. Habang nagsasalita kami at nagsusuri sa mga silid, may narinig kaming malambot na kaluskos mula sa itaas. Inisip naming mga dagalang o baka may ibang hayop sa atik. Ngunit habang tinitingnan namin ang hagdan, parang ang mga tunog ay nagiging mas malakas at malinaw, tulad ng mga yapak ng isang tao. Nikki, Mark, may narinig ba kayong yapak? Tanong ko. Siguro dagalang, Jed, sabi ni Nikki, ngunit may kabang nararamdaman sa tono ng boses niya. Tumingin si Mark sa itaas at nagkatinginan kami. Alam naming hindi normal ang naririnig namin. Patagilid tayo, baka may makikita tayong kakaibang bagay sa taas, sabi ni Mark kahit na may alinlangan sa kanyang boses. Nagdesisyon kaming umakyat sa hagdan. Habang pataas kami, ang mga tunog ng mga yapak ay parang sumasabay sa mga hakbang namin. Sa bawat pino, ang mga tunog ay lumalakas, at hindi ko na kayang itago ang kaba sa dibdib ko. Bawat hakbang na ginagawa namin ay parang naglalabas ng mas matinding presensya, parang isang bagay na pilit sumunod sa amin. Pumunta kami sa pinagmumulan ng boses ni Nikki, at nakita namin siya sa isang maliit na kwarto sa dulo ng koridor. Ang kwarto ay may isang malaking salamin na nakaharap sa dingding. Pero hindi lang iyon ang nakapagbigay ng takot sa amin. Ang salamin, nag-reflect ng isang matandang babae na may mahabang puting damit nakatayo sa likod ni Nikki. Ang katawan ng babae ay parang transparent, at ang mga mata nitong malalalim ay nakakatingin sa amin. Tumingin kami kay Nikki, ngunit siya ay tahimik lang, hindi siya nakakaramdam ng anuman. Mabilis na lumakad si Mark patungo kay Nikki at hinila siya palayo sa salamin. Hindi ko siya nakita kanina. Sabi ni Nikki na nanginginig na. Bigla na lang nawala ang hitsura ng babae sa salamin. Si Nikki ay nagsimulang maglakad palayo mula sa salamin, ngunit ang katawan niya ay parang natigil sa isang lugar. Si Mark, na nakatayo sa likod, ay nagsimulang magsalita. Ano to, Jed? Hindi ba't may something na hindi tama sa bahay na to? Ang hangin sa kwarto ay nagsimulang lumamig. Sa kabila ng mga palyadong ilaw, may naramdaman kaming kakaibang enerhiya sa paligid. Walang salita na lumabas sa amin dahil ang mga bumaba kami sa madilim na hagdan. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, parang may hindi nakikitang nilalang na sumusunod sa amin. Habang pababa kami, narinig namin ang isang mahihinang tinig mula sa ilalim. Hindi namin maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, pero ito ay parang isang sigaw na nagmumula sa malayo. Isang sigaw na may halong pighati at galit. Pare, baka ang best way ay umalis na tayo dito, sabi ni Mark, nanginginig sa takot. Nasa ibaba kami ng basement nang makita namin ang isang kahon. Nang binuksan ni Nikki ang kahon, ang laman nito ay isang lumang larawan ng pamilya na may mga nakaitim na mata. Tinutok namin ang mga mata namin sa larawan at hindi namin kayang alisin ang tingin. Ang mga mata ng mga tao sa larawan ay parang buhay, mga mata na nagsasalita, nagsasabing may matinding lihim na nakatago. Bigla na lang, ang mga mata sa larawan ay kumikislap at isang malamig na hangin ang dumaan sa amin na para bang may kung anong nilalang na dumaan sa likod namin. Jed, tama na. Umuwi na tayo. Sigaw ni Nikki. Bigla na lang nag-crack ang sahig. Tumakbo kami papunta sa hagdanan, ngunit sa bawat hakbang namin, parang may humahatak sa aming mga paa pababa. Ang hangin ay parang nagiging mas mabigat,
at ang mga pader ng bahay ay parang tumitihaw ng mga sigaw na hindi namin maririnig sa normal na kondisyon. Nang magtangkang lumabas kami sa basement, ang pinto ay biglang nagsara. Nakagapos kami sa dilim, at ang mga mata ng mga nilalang na hindi namin kayang tingnan ay nandoon, mga matang bumabalot sa buong paligid. Ang presensya ng bahay ay hindi natatapos, ang bawat sandali ay puno ng kabang hindi maipaliwanag. Habang tumatakas kami, narinig namin ang isang boses na tinatawag ang pangalan namin. Ang boses ay mabangis at puno ng pighat. Jet, Mark, Nick, ang boses ng isang matandang babae. Ang bahay ay nagsimulang magbalik sa normal. Ang pinto ay nag-lock ng mag-isa, at ang madilim na lugar na iyon ay nagmistulang parang isang bangungot na hindi maipaliwanag. Nang makalabas kami sa pinto, ang bahay ay nagsara sa aming likuran. Simula noon, hindi na kami muling bumalik doon, at hindi na namin pinili na maglakwat sa mga lugar na may mga hindi kayang ipaliwanag na presensya. At kung magpapasya kayong bisitahin ang lumang bahay na iyon, tandaan nyo